Yun o, ito ay araw ng linggo, men. October 5, 2025. Grabe, ang bilis ng araw. Bukas na kaagad yung ating pickup. And nandito nga ako sa isang truck stop malapit sa Lima, Ohio. Bukas, alas 7 ang pickup. And then, deliver ko rin siya same day bukas ng alas 7 ng gabi sa London, Ontario. Ayos, mainit ngayon dito. Merong tinatawag na severe weather warning dahil ang temperature po natin tumataginting lang naman na 28 Celsius. Sobra, no? So dahil nga naligo tayo, check natin ang ating trailer kung walang loko. Ayos naman. So anyway, meron nga pala akong isang uncle na taga saan ba yun? Lingayen, Pangasinan. Sa mismong lugar na ang tawag ay Binmaloy. Si Uncle Jero Fernandez. Shoutout sa'yo, Kel. Kasi yung kapatid ko, sabi niya, lagi daw siyang nanonood ng mga vlogs ko. And, Uncle, kamusta? Awanti kwalta dito ay Canada. Medyo marunong rin ako mag-Ilocano dahil nga si Quindy. Ilocana yon, men. Galing naman yun ng Posorobio, Pangasinan. Kaya natututo na ako mag-Ilocano. Kahit na medyo marunong ako mag-Ilocano, nakakaintindi, hindi ko pa rin kaya magsalita kasi nga, basit laeng, yung baluta mo, kayang pa mag-Ilocano niya. Dahil Kapampangan talaga tayo. Anyway, andito ako sa truck ngayon, pahinga na naman, wala eh. Ganyan talaga. Siyempre, sarado ang mga kortina, men, para hindi papasok yung init. Dahil sobra talaga yung init sa labas. Buksan na natin to. Ayan, para hindi papasok ang sinag ng araw mismo. Yun o. So ayan, mga 2:45 ng tanghali. At wala akong ibang gagawin ngayon kundi magpahinga, nood lang ng TV. Tapos hintay-hintay lang, men. Pero ayos lang. At least nakakapagpahinga tayo, nakakabawi tayo ng tulog, nakakabawi ng lakas. Tapos bukas, rekta natin to sa ating pick up and delivery. So bago ako manonood ng TV, parang natakam naman akong kumain ng sabaw. Humigop ng sabaw na may noodles. So mag-prepare tayo ng ating cup noodles, may dito lang yun eh. Siyempre itong ating takure. Pakuluan na natin mismo, tapos meron tayong dalawang klaseng flavor, bulalo o kaya lapas bachoy. So lapas bachoy na lang, men. Medyo paubos na rin yung aking ulam, tapos wala na yung bigas ko, naubos na dahil sinain ko na yung huling takal. Yung huling takal ng ating bigas. Pero marami pa rin tayong delata, men. Mismo. Sardinas, delata. Meron pa rin naman akong biskuit. Meron din akong mac and cheese. So, hindi pa rin tayo magugutom. Tsaka, nandito naman ako sa Loves. Meron sila ditong tinatawag na fast food. So, pwede akong bumili ng hamburger. Siguro mamaya. Mamayang hapunan. Yun na lang yung hapunan ko. Buksan na natin to, men. Hirap buksan to eh. Mismo. Yan o. Paano ba to? Tama na. Kanina ka pa kumukulo. Buhos mo yan dyan. Mismo. Lagay natin ng tubig.
Mismo. Hintayin lang natin ng 3 minutes, 5 minutes, okay na yan. Panoorin natin tong bagong Superman na to, men. Tingnan natin kung malinaw na. Mismo, malinaw na nga. Ayos na, so hinihintay ko lang mag 3 minutes. 3 minutes na nga yata. Tirahin na natin tong ating lapas batchoy. Pero wala pa, hindi pa ready. Nood-nood muna, men. Relax, relax. Tapos kain tayo habang nanonood. So wala naman talaga tayong ibang gagawin kung hindi manood, kumain, matulog, mag-relax lang. So, you know. Anyway, cut na lang natin to sa susunod na kabanata, men. Good morning. So ito ay araw ng Lunes, October 6, 2025 at nasobrahan ako ng panonood ng pelikula. Tinapos ko yung nanood ako ng Ballerina, tinapos ko yung John Wick. Pero ganun pa man, maliligo ako ngayon dahil ngayon ay alas 7 ng umaga. 7:30 ng madaling araw ngayon. 7:30 ng umaga pala ngayon. Sine-check ko lang, no? Ano lang to, audible lang na ano to, ikot. Yung bang sinisigurado ko lang na wala akong maririnig na leak. Dahil kapag merong leak, itatawag ko na kaagad. Hindi ko napapaanda rin to para pag dumating yung mekaniko, meron silang mekaniko dito, no? Itong truck stop na to, meron ditong mekaniko na pwede ka agad pumunta sa akin para ayusin yung aking truck or yung trailer kung meron mang problema sa mga gulong o kung anumang klaseng hoses na mayroong leak. Anyway, or yung airbags. So, maliligo lang ako para ma-refresh tayo kasi nasobrahan talaga ako sa panonood ng pelikula, men. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Pinanood ko yung Ballerina, yung 4 na John Wick, grabe. Ubos yung ano ko dun, energy. Pero ayos lang, at least lumipas yung panahon ng ganun lang kabilis. Anyway, goalie muna tapos tuloy natin ito mamaya, men. Ayos na, men. Fresh na ulit si Kaloy. Hey. So, labas na tayo. So, meron akong dalang tasa. Magkakape tayo ngayon, men. Medyo dalawang asukal. Testing. Sarap. So ngayon, nandito lang ako sa loob. Naghihintay ako ng aking manifest. Pinadala ko sa email nitong mga to and then ipiprint nila para sa akin. Dahil kahapon yung tank wash sarado. I mean, nung Sabado pala. Kaya hindi ako nakapagpa-print ng mga papeles ko. Yung manifest na kailangan ko para maka-cross ng border. So hinihintay ko lang itong dumating yung email ko sa kanila. Tapos ipiprint nila and then larga na tayo, men. Yun! Nakuha ko na yung papeles, men. At itong papel na to, ang ating manifesto. Ay, sorry, hinangin. At ito yung kailangan natin ibalik sa ating company na dapat naka-stamp yung ating arrival date sa manifesto na to para mabayaran tayo. Anyway, syempre, habang approaching tayo sa ating truck and trailer, sinisimulan na natin i-check yan, no? Malayo pa lang. Para kung merong bagong problema, damage, or whatever, makikita na kagad natin. So, gawin natin yan. Wala akong nakikitang problema dyan sa likod. Nakataas pa rin ang ating mga airbags. Siyempre, papaanda rin natin ang makina habang ginagawa natin ang pag-ikot. Ayos tayo dito sa Codley. Walang leak. Walang nagtanggal ng mga airlines, walang nagtanggal ng hoses. Nakasarado pa rin ang ating tangke. Goods naman tayo. So, paanda rin natin yung makina. Tsaka tayo aalis, men. Yun, maganda naman ang pag-start ni Pete. Walang problema. Higop lang tayo ng konting kape, tapos
Tsaka tayo lumabas para mag-check ng ating truck and trailer. Cheers, man. Pero bago tayo lalabas, tanggalin ko na pala tong aking sweater dahil net maipala. Ano ba ngayon? 63 Fahrenheit or 15 Celsius. Sobra. Pawisan tayo na to eh. Kapal pa naman ito, men. Itong hoodie ko na to. Dito muna to sa aking passenger seat. So, isang higop na lang tapos labas na tayo. Cheers ulit, man. So, ayos na. Simulan na natin ang trabaho, man. O yan, Glenn Ford. Yung isa nating bagong kaibigan dito sa YouTube. Dito ako lalabas sa driver side. Kasi nga, suot ko na yung aking outdoor shoes. At hindi ko na kailangang tumawid dyan sa passenger side. Diba? Ganun lang naman yun, man. Siyempre, kukunin ko yung aking mahiwagang amokpok. Ayos na. So, titingnan natin yung ilalim. Kung meron bang nangyaring kababalaghan ditong tumutulo. Pero wala namang marka ng basa. So, ayos tayo dyan. Ang mga parugang or gulong ay ayos. Nakatakip ang ating tangke. Wala ako nakikitang kakaibang shenanigans dito sa likod. Gumagana pa rin ang turn signal na yan. Ito naman. So, walang leak dito at walang nakalaylay ng mga hose, cables, and whatnot. Kumpleto ang fasteners natin and ayos ang ating tire pressure. Gumagana ang ating turn signal. Left and right. So, sarado ang ating outlet cap. Nandiyan pa rin ang ating cable tie. Sarado ang external valve. Nandiyan ang cable tie ng ating external na, ang tawag dito, external valve assembly. Tapos, internal valve ay sarado. Sarado rin ang ating relief valve. Ayos tayo dito sa Kodli. So, dito, kompleto ang fasteners natin. Walang leak. Yan yung lagi natin tinitignan lang. Any new damage or mga leak, mga sumisingaw na hangin. Gumagana pa rin ang turn signal. So, nakataas ang ating landing gear and nakastow ng maayos ang handle. Ayos tayo dito. Walang problema dito. Ayos namin. Itong harap naman. Ayos. Ano to? Toilet paper. So, merong headlight. Gumagana ang mga turn signals sa harap. Okay naman ang ating mga clearance lights na yan. Goods na tayo, men. Punta na tayo sa customer. 30 minutes ang biyahe. Papunta sa ating customer. Dito nga sa Lima, Ohio. You know. Ayos. Ganda ng panahon. Ayos namin. Cheers. Let's go. Check natin ang ating spikes, syempre. Okay. Right turn signal gumagana. Left turn signal gumagana. Ayos na. May God bless our trip. 8:25 na pala. Naku po. Parang eksaktong alas 9 ako darating doon ah. Tingnan ko nga sa mapa. So, 8:49 tayo darating doon. Yan ang ating impormasyon. ETA natin ay 8:49 AM. So, shoutout nga pala kay Alexius. Gusto ko magpasalamat sa'yo sa kabutihan ng loob mo. And kwento ko lang ng mabilis. Ang sabi niya sa akin, meron daw siyang GPS na 7-inch Garmin na diesel. Tapos, ang sabi niya, ibibigay raw niya sa akin. Saan ko raw pwedeng, or saan daw niya pwedeng email. Sabi ko, maraming salamat sa sa malasakit mo, sabi ko sa kanya. Siyempre, sino ba naman yung
bibigyan mo ng GPS, hindi mo naman kilala yung tao, parang ganon. So Alexius, maraming salamat po sa inyo. At sana dumami pa yung mga tao na kagaya mo na merong malasakit sa kapwa. Okay, biglang nagdrama ka, hindi bagay sa'yo. Hindi, sa totoo lang, Alexius, saludo ako sa'yo, maraming salamat. And ano ba? Mag-iingat ka lagi, Mike. So kakaliwa raw tayo dito, sabi ni Google. Kasi ngayon, kaya ako naman nasabi na hindi ko kailangan ng GPS para sa truck. Dahil puro lang ako Google Map. Kasi yung mga pinupuntahan ko, hindi naman wala naman halos truck restriction, parang gano'n. Hindi naman kami madalas pinapapunta sa isang lugar na bago. Kagaya nito, yung pupuntahan ko nga sa Lima, alam ko naman na wala namang restriction dito sa Ohio. Unless nandun ka sa 75, sa may bandang Sensi, tsaka sa Columbus, iba yun? Oo, Columbus. Bawal yung mga hazmat carrier na dumaan sa Interstate 75 or 71, kaya kailangan nilang mag-bypass sa 275 and 271 or 471 din, 475, parang ganon, dami nilang bypass. Ayos. 8:52 na tayo darating ngayon. Bakit nabawa or bakit nadagdagan ng 3 minutes? Kasi mabagal tayo. Kahit madagdagan pa ng 10 minutes yan, okay lang. Mahalaga makarating tayo dun ng safe and sound. Hindi tayo magmamadali kahit late na tayo, men. Kakamadali mo, hahabulin mo yung appointment time, bigla ka namang naaberya, lalo ka lang hindi nakapunta, di ba? Lalo nang hindi ka pala nakarating. So, sabi nga nila, mas magandang late than never. Pero wag naman palaging late. Siyempre, kailangan mong magplano, no? Trip planning na tinatawag. Pero anyway, bago na naman ako magsalita ng dire-diretso, punta muna ako sa customer. Doon natin itutuloy ito, men. So, cut natin to doon. Gawin natin yan. Yun, dito na tayo sa customer, men. At meron tayong kasabay na maglo-loading rin dito. Doon daw tayo sa pad number 8. Yun. So, ang clearance ay 13 feet 8 inch. So, okay tayo dito. Huwag sanang sumabit. Hindi naman sasabit yan. Ayos na. Hintayin lang natin itong tao na to dumating. Tsaka tayo maglalagay ng mga placards. Ang ating produkto ay Trilon, ang tawag. Ano ba to? UN yan natin 3267 UN 3267 corrosive. So kunin ulit natin yung ating ERG. Morning boss, how are you? A washout ticket? Yep. Okay. Thank you. Mm-hmm. I'll get you going. Thank you, appreciate it. Abante lang ng konti. Ayos na. So, bago ko patayin yung makina, settle ko muna yung airbags na mag-dump ng hangin, yung trailer.
Dahil kapag in-apply ko kagad yung parking brake, kumbaga ito yung trailer, ito yung truck, naka-brake na yung truck, yung trailer, maabante pa yan dahil nga yung airbags ay nagdadump ng hangin, aabante yung trailer. So nagkakaroon ng constipation. Constipation ba yun? Parang napupwersa yung ating mga brakes ng tractor. So kapag fully deflated na yung airbags, tsaka ko i-apply yung brakes. So okay na to. Tsaka natin patayin yung makina. So ihanda na natin ang ating ERG. 3267, yon, corrosive liquid, basic, organic. Guide 153. Ayos na. Lagay natin yung ating bookmark para madali lang buklatin kapag tinanong tayo ng DOT, MTO, or anything. Ayos na yan. So magkakabit ako ng placards. Hindi na kailangan ng protector nito kasi nga parang plastic to, men. Saan gawa to? Sa aga na naman. So ikabit natin to, pero kumuha tayo ng sombrero. Tsaka lang salamin. Yun, oh. Let's go. Ayos na, men. Ayos. Lagay natin to. So itong placard holder na to, walang lock pero solid na yan. Hindi na yan mawawala. Yun, nilagyan niya na ng seal yung ating outlet cap. Ayos na yan, man. Ayos. Diba ko nga muna yan? Mismo. At huling-huli ay ang pinakaharap. Nice na. Azimat na naman ang ating kargada, men. Kaya pala maganda ang presyo na to. Azimat. So mag-relax muna tayo sa shock at hihintayin lang natin matapos to. Siguro mga 1 or 1.5 oras lang ang itatagal ng loading process na to. Ayos na. Tago ko na nga ito. Hindi na kailangan ito. So, titirahin ko lang yung mga papeles ko. Yung papipirmahan natin dito sa customer na to, tsaka yung customer natin sa London. And then, cut natin to siguro sa may border, men. Yung bilis. Tapos na kaagad. Grabe. Ilang minuto. Wala pang kalahating oras yun, ah. Bilis lang nun, ah. Go na tayo, men. So, malapit na ako sa border sa Sarnia.
And mabuti na lang, walang traffic. Hindi kagaya nung last week nung tumawid tayo papunta ng Amerika. Haba ng traffic noon, men. At least ngayon, swabe lang. Kung nakikita nyo yung mga paligid natin, ito yung part na parang nakahinto na yung mga truck. Pero ngayon, swabe naman. So ngayon ay alas 12:30 ng hapon. Makakarating ako sa London siguro mga alas 4, kamo na. Sobrang aga ko naman ngayon, men. Ang schedule natin sa pag-deliver ay alas 7 pa ng gabi. So maghihintay ako ng 3 oras sa customer. Pero kung sakali lang, no, sana sabihin nila, sige, unload ka na namin ngayon. Hindi mas maganda. Pero kung hindi man, maghihintay lang tayo ng 3 oras doon. You know, libreng libre. Last week talaga, grabe yung traffic dito, man. At least ngayon, nakisama. Lunes pa lang ngayon, ano? Lunes. So, hindi busy, no? Siguro lahat pumunta ng Amerika. Pagde-deliver. Bihira nga naman kasi yung unang araw ng linggo na to, tapos pauwi ka na. Bihira nga naman yun. Siguro matatraffic ulit dito sa bandang Huwebes tsaka Biyernes. Kasi last week Huwebes yun nung tumawid tayo. Kumbaga parang pauwi na yung mga taga-Canada. And ito ngayon sila, Lunes, papunta ng Amerika. Titignan naman natin ngayon yung traffic sa bandang Sarnia sa Canada, kung malala nga ba. Tignan natin mamaya. So dito na magtatapos ang interstate. Ibig sabihin, ayan na yung tulay. Oh, sabi ko na nga pa eh. May pila yung papunta ng Amerika. So maganda pala ang pumunta ng Amerika kapag malapit na mag-weekend. At magandang bumalik ng Canada kapag kakatapos lang ng weekend. Parang ganoon. Uy, putik, bakit may binuksan na trailer dun, oh? Bakit? Anong kababalaghan yan? Na-inspection to, ah. Oh, bakit ka dyan pumunta sa kanan? Sinabi na nga sarado. Kulit naman itong isang to. Na-inspection yung kaibigan natin dito, ah. Oh, Indiano. Parang pinag-iinitan ngayon yung mga Indiano, men. Haba ng pila nila, oh. Hindi naman ganun kahaba talaga yan, pero last week nung tumawid tayo, hindi naman ganyan kahaba. Pero mahaba-haba nga yan, ah. Anyway, tirahin muna natin to, tapos cut ko na to sa mismong officer na natin. Gawin natin yan, men. Ayos na. Patay AC. Ayun.
Good afternoon, officer. Thank you. Ayos na. So sa inyong lahat na nanonood ng video na to, welcome back sa atin dito sa Canada, man. Hey, signal muna tayo. Kasasabi ko lang eh. Sobrang traffic, man. Ano to? Grabe. Wow. Traffic papunta ng Amerika, ha? Kasi nga, kakaalis lang nila ngayon, magde-deliver sila ng Tuesday or Wednesday or mamayang gabi, kung saan mang state sila pupunta. Grabe, traffic. Siguro dyan lang naman yan. Pero mukhang mahaba to. Ano ba yan? Mahirap umalis ng simula ng isang linggo. Tapos, mahirap rin bumalik ng Canada kapag patapos na yung linggo. Hanggang ilang kilometro naman yata yan. Sa tingin ko hanggang 6 kilometers to. Hanggang exit 6. Tignan natin kung gaano kalayo yan. Ay. Grabe. Haba. Sobra naman yan. Dalawang lanes ang back up nila. Itong isang to, pang kotse lang yung lane na yan eh. Yung mabilis na yan, yung truck na yan. Kotse lang pwede dyan. Or, yung merong fast load. Kung meron kang fast load and fast card, pwede ka dyan. Pero dapat ang load mo ay fast. Kahit meron kang fast card, hindi ka naman fast load, hindi ka pwede sa left lane na yan. Pero grabe. Nakahinto na naman sila. Sobrang traffic. Ba naman yan? Ubus oras talaga yan. Kaya mas magandang umalis ng maaga. Yung bang marami kang allowance kaysa yung eksakto lang yung oras mo. I mean yung wala kang allowance kumbaga sa biyahe. Madalit salita, kung ang deliver mo ay sa Huwebes, ngayon pa lang umalis ka na. Kung ang biyahe mo ay 2 araw. Para sa mga ganyang klaseng backup. Pero dito na nagtatapos yung yung traffic. Anong exit ito? So dito pa lang nagsisimula yung traffic. Exit 6. So mga 6 kilometer din ang layo ng traffic na yun, man. Anyway, mga 1 oras na lang nandun na ako sa customer sa London. And tignan natin kung i-unload ka agad ako o kung maghihintay talaga ng alas 7. Nandito na nga ako sa London, Ontario. And kasalukuyan ako naghihintay ng aking turn dahil mukhang maghihintay ako ng alas 7 dito. Okay lang kasi 4:42 naman na ng hapon. And parang busy pa yung mga OATs dito dahil nga sa kasalukuyan. Merong trailer dito na naghihintay para pumasok sa loob ng bay. At sa loob naman ng bay, meron namang isang truck doon na hindi ko alam kung nag-unload ba yon o tapos na mag-load. Pero meron lang selyo yung kanyang trailer. So, kapag pumasok tong isang trailer na to, tingin ko magdidiskarga to dahil
merong mga placards yung kanyang trailer. Kasi meron ditong isang dedicated driver ng company namin and same product lang yung kanyang palaging kinakarga. Siguro, hindi ko alam kung magkakarga yan or magdidiskarga. Hindi ko masilip kung meron bang, or hindi ko makita pala, kung meron bang selyo yung kanyang trailer. Usually, mga 1 oras o 1 oras at kalahati lang naman yung tinatagal ng loading or unloading dito. Pero ganun pa man, habang naghihintay ako dito, kumain na ako ng merienda, nagawa ko na yung mga papeles. Tapos, uminom lang ako ng soft drinks ngayon, man. Cheers! Sarap. Napakainit dito. 89 Fahrenheit or 26 Celsius. Pero ganun pa man, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama nyo sa akin sa araw ng Lunes na to, October 6, 2025. And dito ko na muna tatapusin ang video na to. And maraming salamat sa inyo. Mag-iingat ka palagi, man. And I'll see you on the back haul. Peace!